Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, makakasama po natin si Ms. Glyza Escolar na isang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ms. Escolar. Ano na po bang update natin dito sa bagyong Noel na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at paano po ba magiging track nito sa mga susunod na oras? Magandang umaga sa iyo, Amor, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ang update po sa bagyong ating minomonitor dito po sa may labas ng Philippine Area of Responsibility, huli natin itong namataan 1,495 silangan ng Mindanao o silangan po ng Surigao del Norte. Ito po ay lumakas po sa 85 km per hour malapit sa gitna at ang pagbugso ay umaabot hanggang 100 km per hour. Inaasahan na kikilos ito pahilagang hilagang kanluran sa bilis na 9 km per hour at inaasahan na sa Huwebes pa maaring makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling pumasok po ito ng PAR ay tatawagin po itong Bagyong Dodong. Ayan po, nakita naman po natin mula po dito sa binahagi pong impormasyon ni Ms. Escolar na ito nga bagyong Noel ay lalo pa pong lumalakas at inaasahan nga po natin ang pagpasok nito dito sa loob ng ating PAR ay sa darating pang Huwebes. Pero ngayon po ay dapat po naghahanda na po tayo at nagbabantay sa mga ilalabas sa updates ng Pag-asa. At Ms. Escolar, eto naman po, nitong mga nakalipas sa buwan, apektado po ng hanging amihan o yung northeast monsoon yung naging track ng bagyo na pumasok sa ating PAR. Ngayon po na wala na pong hanging amihan at wala pa rin na pong onset ng hanging habagat. Ano po yung mga factors na makakaapekto sa movement ng bagyo na papasok sa PAR ngayong Mayo katulad na lamang nitong binabantayan po natin na si Bagyong Noel? Ang bagyong ito po ay dahil walang amihan at wala pa rin naman pong habagat na maaaring makaapekto sa paggalaw dito po sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas ay ang subtropical ridge o yung high pressure system na nandito po sa Dagat Pasipiko ang siyang magdidikta ng magiging kilos ng bagyong ito. So meron po tayong high pressure dito sa area na to at sa ilalim po yan nandoon po ang bagyo at ang paggalaw po ng high pressure area na ito ang siyang magdidikta kung saan maaring pumunta o maaring kumilos itong bagyong Noel. Ayan, bukod po dito sa hanging amihan at hanging habagat na nakakaapekto po sa movement ng bagyo na pumapasok dito sa ating PAR, ito pong mga nakalipas sa buwan at inaasahan nga po natin. Ngayon naman, ito pong subtropical o yan po yung meron po tayong high pressure area, no? Yan po yung magdidikta naman o makakaapekto dito po sa magiging movement o track nitong binabantayan po natin na Bagyong Noel. At Ms. Escolar, ano po bang inaasahan po nating lagi na panahon para sa araw na ito ng Martes? Magiging maganda po ba ang weather conditions sa Pilipinas? Dahil apektado pa rin naman po ng easterlies ang silangang bahagi ng lalo na dito sa Luzon at Visayas, ay asahan pa rin po ang bahagyang maulap na kalangitan o may kainitan o maalinsangang panahon sa buong Pilipinas o buong bansa. At sakaling may mga pag-ulan po, ito po ay localized thunderstorms lamang o mga isolated na mga pag-ulan. Although may kalakasan po, ay panandalian lamang po ang mga ganitong klaseng pag-ulan. Frequent na po yan dahil buwan na po ng Mayo. Ayan, good news yan para sa ating lahat. Sa ngayon po ay generally fair weather pa naman ang mararanasan natin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Pero ulitin ko lamang po, nabanggit po ni Ms. Escolar na ngayon pong Mayo ay talaga pong mas mapapadalas na ang pagkakaroon po ng isolated thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At panghuling katanungan po, Ms. Escolar, magbalik tanaw lang po tayo. Noong nakaraang taon po, 2014, ay ilang bagyo po ba ang pumasok sa ating PAR sa buwan ng Mayo at paano po nito naapektuhan ang lagay ng ating panahon? Noong 2014 po ay mapalad po ang ating bansa dahil wala pong pumasok na anumang sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Abril at Hunyo po ang pinakamalapit na buwan kung saan mayroon pong pumasok na bagyo. Ngunit sa buwan po ng Mayo ay wala pong bagyong pumasok at tanging easterlies pa rin po ang nakaapekto ng mga panahong yon at mga localized at isolated na mga pag-ulan din ang naging sanhi po ng mga pag-ulan.
Okay, so last year para, no, yan po ay May 2014, wala po tayong naranasan na bagyo dito po sa loob ng ating boundary at tatangi pong ito lamang easterlies ang nakaapekto sa ating bansa kaya po naranasan po natin ito nga napakainit o malinsangang panahon. And maraming salamat po Miss Glyza Escolar sa binahaging impormasyon tungkol sa lagi ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po namin impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito yan sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at mahinahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.